Umiyak na ba si Sakanal? Umiyak na ba? Pinatunayan na ba ni Sakanal yung MLC niya ay isang batas o provision? Ay o di ko pa natapos si Mang Rene. Ay, di ba, sumagot ba? Ano ba sinabi niya? Batas na ba yung MLC? Ginawa na ba niyang batas? Ginawa na ba niyang batas? Talagang hindi mo alam ang isasagot mo kung tatanga-tanga ka talaga, no? Well, alam mo, hindi naman bago yan eh. Hindi bago yan. Una, kailangan depensahan ni Sakanal yung sarili niya. Kung gusto niya, akyat siya rito eh. Naka-live ba siya? Ayain niyo akyat siya rito. Pag-usapan namin yung Seafarer Act na yan. Yung escrow ba? Masama ba yon? Protection yun. Parang ganito, gumawa ka ng isang batas para sa Pilipinas. Ngayon, ang kliyente mo is abroad. Okay, nasa abroad ang kliyente mo. Ikaw ang nagsusupply ng tao. Ngayon, kung halimbawa, lahat ng batas sa kontrata pabor sa employee, at hindi pumabor sa employer, sa tingin nyo may kukuha pa bang trabahador sa atin? Wala na. Kasi napaka-bias ng batas mo. Kumbaga, ang pinoprotektahan mo lang, yung sarili lang ninyo. Paano naman kaming mga nagtatrabaho, ay nagnenegosyo? No? Ngayon, pag-usapan natin itong escrow. Kasi maraming nalilito rito sa escrow na ito. Mukha yatang, mamamatay yata, wala yata kang baterya. So anyway, bilisan lang natin. Pag-usapan natin tong escrow na ito. Kasi maraming tumututol eh. Alam niyo, sa karamihan ng mga tumututol, hindi nila alam kung ano yan. Katunayan, maghanap kayo ng kabatas dyan na tutol sa escrow. Maghanap kayo. Tapos pag-usapan namin dito. Na? Ganyan sila eh. Bakit? Kinukuha lang kasi nila kay Libayan yan. Natatandaan ninyo, nung time na hindi pa sumasagot si Libayan, kanya-kanya silang kagat sa kariba, kanya-kanya sila ng paninira. Kumbaga, ang paninira nila, hindi iisa. Since na walang nag-go-govern sa mga zombie ni Libayan, kanya-kanya sila ngayon paninira, kaliwat kanan, iba-ibang paraan. Pero, nung nagsalita na si Libayan, na-organize ang paninira nila. Ayan, nagko-comment na dito sa comment section. Pero still, hindi pa nila naiintindihan yan. Parang si Rene Sacalam, hindi naman niya naiintindihan eh. Or maintindihan man ni Rene Sacalam, hindi na niya papansinin yon. Kasi, na siya, zombie na siya eh. Zombie na siya, gampanan na lang niya ang trabaho niya, mag-recruit. Sablay nga siya sa pag-recruit eh. Tignan mo, hindi niya na-recruit si Ann Abrahano. Nire-recruit niya yun eh. Sablay siya ron. So ngayon, panoorin muna natin itong katangahan ni Libayan. Tandaan nyo, itong si Libayan, tae vlogger ito. Vloggeris na tae ito. Si Libayan, bubong tanga yan. Hindi nagre-research yan si Libayan. Ang gagawin niya, maghahanap siya ng antay. Di ba galit na galit siya nung hindi pa pinipirmahan yung Magna Carta? Kailangan na kailangan yan! Atyang ko, Rapi Tulpo! Di ba ganun sinasabi niya? Nung napirmahan, galit ulit. So nakita na ninyo, naninira lang itong taong ito. Katunayan, hindi rin naiintindihan ni Libayan ang Magna Carta. Hindi rin niya naintindihan. Research din Libayan. Alam namin na bobo kang abogado. Alam namin yon. Alam namin sinungaling kang abogado. Alam namin manloloko kang abogado. Kami ba nagsabi nun? Hindi kami ang nagsabi nun. Ang nagsabi nun yung judge. Tignan nyo ha. Pakita ko sa inyo. Baka akala nyo nagloloko ako eh. Hindi ako nagloloko guys. Ang nagsabi nun, yung mismong judge at yung piskal. Tignan nyo. Ngayon nga, hindi nga nila makontent ito eh. Yung katangahan ni Libayan, hindi nila makontent ito. Papakita ko sa inyo. Papatunayan ko sa inyo, si Libayan sinungaling. Numero 1 sinungaling yan. Pakita ko sa inyo. Ito sabi mismo ng judge, ito, ng clerk of court, no? The prosecutor asserts that because of the seriousness and gravity of the accusation, the private prosecutor was constrained to send a letter dated July 3, 2024 to Attorney Gregorio Talud. Attorney Talud, the clerk of court of the OCC-RTC, to verify the claims of Attorney Libayan. So may claim si Attorney Libayan. Ang sabi ni Libayan, dinaya ako. Dinaya ako ng judge. Kasi pinalalabas dito ni Libayan, nasuhulan yung judge. Bayaran yung judge. Yun ang pinalalabas dito ni Libayan. Bakit? Dinukot yung papel ni Rafi Tulfo at sinabi niya,
ako na hahawak ng kaso na ito. Ganun po ang pinalalabas ni Libayan. Nakita nyo kung gaano kasalaula ang paniniwala ni Libayan. Bobong abogado kasi yan si Libayan. Bantot, i-content mo. Next ka kayo sa kanal, Bantot. Next ka. Next. Ikaw ang antayin mo, i-content kita, Bantot. Sagutin mo ito. No? Ang sabi rito, merong gustong i-verify nung judge yung claim ni Libayan na dinaya siya. Ang nandaya yung judge. Ang sabi dito, that on July 7, 2024, Attorney Talud replied via email. Nag-reply si Attorney Talud doon sa judge, contradicting the claims. Kinontra yung claim ni Libayan. Contradicting the claims and stated that based on the e-court system, based doon sa system nila, the instant cases were filed with OCC-RTC on February 28 and 24, raffled on the same day that Attorney Talud also mentioned that they could not find any record of Miss Navarro, yung sekretary ni Libayan. Wala siyang makitang record ng sulat na sinasabi ni Libayan. Ganyan kasinungaling si Libayan. Ganyan kasinungaling si Libayan. Kinontra ngayon ng clerk of court. Navarro's supposed letter that given this revelation, yung revelation ni Libayan, it is clear that administrative complaint, kasi kinomplain niya yung judge eh. Sabi niya sa complaint, bumaba ka judge, mag-inhibit ka, at pinapakontempt kita, pinakakasuhan kita na ikaw ay bumaba na dyan sa pwesto mo, hindi ka bagay na maging judge kasi magdurugas ka. Yun ang ibig sabihin dito ni Libayan. The administrative complaint is a concoction of lies. Deceitful, mandaraya, mandarambong si Libayan. Yan ang sabi dito. And fabrication. Nagpa-fabricate. Biro mo, pinagsama yung concoction of lies and fabrication. Parang yung bobo at katangahan, pinagsama mo sa'yo, Libayan. Dito naman, yung concoction of lies at yung fabrication, pinagsama din sa'yo. Ganyan ka kasugapa kasi gusto mo kompleto. Nakita na ninyo? Tapos maniniwala kayo kay Libayan. And fabrication designed to support an otherwise fertile imagination of Libayan. Ay, hindi pala ganon. Otherwise, baseless. Walang basihan yung sinasabi ni Libayan. In unjustified. Hindi niya kayang i-justify kasi sinungaling nga siya eh. Unjustified motion to inhibit. Pinapa-inhibit niya yung judge. Ang sabi rito, baseless. Unjustified motion to inhibit the acting presiding judge. Pinapa-inhibit niya yung acting presiding judge. And that lies falsehood. Falsehood and fabrication have no place in any submission, be it written or oral, and their employment constitute a serious transgression of the Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA, in the list. So nakita na ninyo kung anong klaseng abogado si Libayan. Mandurugas, nagpa-fabricate, sinungaling, ganyang klaseng abogado si Libayan. So okay na, na-establish ko na kung anong klaseng abogado si Libayan. Okay, pakinggan natin itong sinabi ni Libayan. Kita niyo, ganyan maglatag. Latag na latag. O, pakinggan natin, Libayan, kung anong kasinungalingan ang sinasabi nyo. Tandaan ninyo, si Libayan po ay isang sinungaling ayon sa judge at yung sa clerk of court. No? O, ngayon, pakinggan natin yung sasabihin niya. Tandaan nyo, lahat ng sasabihin dito ni Libayan, kasinungalingan, kabobohan, katangahan. Bakit? Kasi hindi nagre-research. Ito yung sinabi ng bobong si Libayan. Pakinggan. In Congress. Tingnan nyo mga kapatid natin. Ito daw batas para sa mga seafarers. Pero Yes. tingnan nyo. Katunayan, dyan sa batas na para sa seafarers, agree yung isang tae vlogger na si Sakanal. Kahit ganun si Sakanal, tae yun eh. Pero naniniwala pa rin sa'yo kasi tae nga siya. Wala naman siya magagawa eh, kundi paniwalaan ka eh. Kahit na magkaiba kayo ng paniniwala, paniniwalaan ka pa rin niya. Kasi pabor si Sakanal dito sa seafarers na ito eh. Sa Magna Carta, pabor pansinin nyo, kukontra lang yan si Sakanal kasi kailangan niyang kumontra. Pero in reality, pabor si Sakanal dito. Pero pakinggan natin itong bobong abogado na sinungaling na ito. Sa Magna Carta for Seafarers. Okay. Ito. Rappler to, ha? Rappler. Sinabi ko na kanina. Kaya niya sinasabing Rappler kasi alam niya, siguro alam niya mali yung mali yung paniniwala dito.
Kaya sinasabi niya, Rappler to, Rappler, kaya hindi ko kasalanan to. Although sinungaling ako, hindi ko kasalanan to kasi yung nag-report dito, Rappler. Pero tandaan nyo, hindi ka lusog dyan, di ba yan? Dahil dapat nagre-research ka. Hindi ka nagre-research. Daig ka pa ng tambay. Yung tambay nagre-research, ikaw hindi. Kasi bobo ka, sinungaling ka. O, okay ba tayo, di ba yan? O, Rene Sakalam. Amo mo, sinungaling. Si Attorney Rani Randolph Libayan. Sinungaling, bobo pa. O, kaya mo yan. O, tumulad ka kay Teacher Mark. Ayun, may kaso. Tuloy po ang kaso. Hindi pa tayo tapos, Teacher Mark, ha? Hindi pa tayo tapos. Susunod ko muna si Bantot. Ano, Teacher Mark, si Bantot. Tapos ikaw. Pila-pila lang kayo. Kasi inuna ko na si sa kanal. Tapos, sinunod ko na itong mandurugas na abogado na ito, Mandaraya. Sinungaling. No? Susunod ko si Bantot. Tapos si Teacher Mark. Si Akla. Si Marlu. Ano pangalan niyan? Angelo Lumibaw. Mark Angelo Lumibaw. Susunod ka na. O, tuloy. Sa Magna Carta for seafarers, ship owners, and manning agencies ang nagwagi. Ayan. Umpisa pa lang. Umpisa pa Sapat lang. na kay Rafi Tulfo. Umpisa lang pa lang, sumusuka ka ng tae, Libayan. Suka pa ng tae. Panonoorin ka namin habang sumusuka ka ng tae. Tuloy. Ano? Paano ulit yun? Paano ulit yun? Sa Magna Carta for seafarers, ship owners, and manning agencies ang nagwagi. Seafarers and manning agencies ang nagwagi. Sabi ni Mark AJ Arcilia, disgrasya pa pala kaming mga seaman. Kasi tanga ka. Mark A.J. Arcila, tanga ka kasi. Bagay lang sa'yo ang taga-tiktik ng kalawang ng barko. Kasi bobo ka nga eh. Hindi mo naintindihan yung batas para sa inyo. Tuloy. Tagumpay! Tuwang-tuwa sila sa kabila. Natulungan nila. Ikaw naman, mukha kang tanga. Etong September na ito, guys, mahalas na buwan to ni Libayan. Ang dami nilang talo. Pati si Akla, Teacher Akla, talo. Ngayon, tahimik. Tahimik. Sumagot pa ba? Hindi na. Fertile imagination. Yan ang magaling sa inyo, yung imagination nyo. Masyadong fertile sa katangahan. Yung mga mayayaman. Thank you, Idol. Ulitin natin. Sa Magna Carta for seafarers, ship owners, and manning agencies ang nagwagi. Ayan. Yan ang pro manggagawa. Sabi ko sa inyo kunwari pro manggagawa siya. Kunwari pro mahihirap siya. Peke. Kadiri. Parang ikaw, nagkukunwari ka nagtuturo ng batas. Peke, kadiri, abogadong kadiri. Si Attorney Rani Randolph Libayan, tae vlogger. Yan ang abogado nyo, mga kabatas. Yan ang abogado nyo, kadiri, iw. Tuloy. Yak. Pro-employer, wawa seaman. Yan yung pinaka-proud niya, mga kabatas natin. Hirap na hirap siyang pinasa ito para sa mga manning agencies at saka sa mga ship owners. Anti-poor, correct. Pro-business pala yung batas, yes. Tingnan ang daming naloko ni Libayan. Ganyan kamanluloko itong vlogger na ito. Itong tae vlogger na ito. Ang daming naloko. Tignan mo yung mga naniniwala sa kanya. Una, wala yung mga yan eh. Pero dahil sa katangahan ni Libayan, dahil sa kabobohan ni Libayan, nahikayat niya ang mga subscriber niya na maniwala sa katangahan. Hindi po pro-manning agency ang Magna Carta, hindi po. Pro-manggagawa po yan sa mga seafarer. Ngayon, papaliwanag ko sa inyo mamaya kasi nag-stick sila dun sa escrow eh. Dun lang sila nag-stick. Dun lang talaga sila nag-stick. Wala naman silang ibang pinuna dun eh. So nakikita na ninyo, naghahanap lang talaga sila ng mali. Buti pa nga si sa kanal medyo pumupuri pa ng konti eh. Pero itong tae vlogger na si Libayan, hindi. Talagang hinanap niya kung saan siya makakapuntos. Pero ang problema, back to you guys, bumalik sa kanya yung katangahan niya. Ibabalik natin ngayon. 100%. Pakinggan. Walang yung mga seafarers. Exposed. Ito, para mabilis tayo. Para hindi masyadong masakit sa damdamin ni Libayan. Kasi panoorin mo to Libayan, kasi baka may libelous ka na makita rito, makasuhan mo ko. Kaya, iigsian lang natin. Okay ba tayo dyan? O sabi niya, hindi raw para sa manggagawa yan. Hindi raw para sa mga seafarer. Di pakinggan natin yung sasabihin ng seafarer. May seafarer dito. At dito, ipapaliwanag niya ano yung escrow na tinatawag. O, pakinggan natin ha. Pakinggan natin to.
Ayan. So, mag-alas 12 na. So, Escrow provision. meron tayong isang topic because a lot of you still asking about this escrow provision. Ayan, walang cut-cut to, diretso to para organic yung usapan natin ba. So, today let's discuss about this. Shout out kay Marino Philippines. Na shout out sa iyo. Pahiram ako ng video mo. Tamang-tama yung paliwanag mo rito. Marami kasing nagtataka dito kung ano tong escrow na ito eh. Pakinggan natin. Escrow provision, kung meron pa bang escrow provision. So, what will be the effect of this escrow provision, especially to our seafarers, money agencies, and to the maritime industry here in the Philippines? Okay, so let's define first what is escrow. So, when we say escrow, in layman's term, or basically, so that is a deposited amount of money. Deposited amount of money in good faith. Again, it's deposited amount of money in good faith held by a third party. So, yan yung ibig sabihin ng escrow. So, mamaya babalikan natin yan. Balik tayo doon sa pangsiman. So, maghahanap tayo ng example. Kunyari, si seaman na aksidente on board na pauwi. Ano yung example niya? Si seaman na aksidente, pinauwi. Okay, tuloy. Fracture yung likod. Fracture yung likod. Na-fracture yung So, likod. as Sige per ba yan? Fracture ang utak. Tuloy natin to. existing or recent precedents or ruling. So, papauwiin siya ng Pilipinas, ipapagamot siya. Yung tawag doon is medical. Yun yung batas. Nung wala pang seafarer Magna Carta, yun ang batas. Pauwiin ka, ipagagamot ka. Yun ang batas. Tuloy. Management. So, as per POA contract or DMW standard terms contract. Ayun, kasi yun ang pinangahawakan natin eh. Yung standard contract lang eh. So, yung seaman is papagamutin basically 120 days. So, 120 days free. Meron siyang basic allowance doon. Libre yung mga pamasahe, taxi, lahat. So, libre. Yan yung batas, yan yung dating batas, wala pa Magna Carta. Pauwiin ka, 120 days, sasagutin lahat. 120 days na gamutan or minsan wala pa 120 days, yung medical doctor or company doctor i-assess yung seaman. So after assessment, yung company doctor is magbibigay ng grading assessment based doon sa actual condition ng seaman. Kung titingnan mo yung I think section 31 or section 32 ng POA or DMW contract, kung i-check nyo doon, merong grading system doon based sa sakit. So kung titingnan mo kung yung assessment ng doctor, let's say Yung grading system, doon po nakabase yung presyo kung magkano. Halimbawa, grade 1, halimbawa lang, 1 million, grade 2, 2 million. So merong grading system doon, yun yung tinutukoy niya. Tuloy. grade 3 or grade 4, example tayo let's say yung amount doon is 25,000 USD. Ayan, eto na. Yung amount doon, 25,000 USD. Tuloy. Talaga yung makukuha ng seaman na pera, 25,000 USD. So may However, makukuha pala yung seaman. Ano makukuha nila? 25,000 USD. Tuloy. pero dito na yan papasok yung escrow. May escrow na. Paano papasok dito yung escrow? So, during medical management sa hospital or sa clinic, ayan, makakamit up yan yung seaman or may mag-aalok yan sa seaman na group of lawyers or group of paralegals. Sila yung tinatawag na ambulance chasers. Ayan na. May pupunta ngayon na taga-manning agency o owner ng ship. Kakausapin yung tao. Mag-o-offer ngayon ng pera. Ngayon, eto na yung mga ambulance chaser. Parang yung ambulance chaser na kakilala ko na kumukuha sa Rapid Tulfo in action. Pumapasok sila ngayon doon. Tandaan nyo, yung mga nag-ambulance chase na yan, libre yan. Kasi kumukomisyon yan. Tuloy natin to. Pakinggan natin. However, dito na yan papasok yung escrow. Paano papasok dito yung escrow? So, during medical management sa hospital or sa clinic, ayan, makakamit up yan yung seaman or may mag-aalok yan sa seaman na group of lawyers or group of paralegals. Sila yung tinatawag na ambulance chasers. Yan na.
So, kunyari, sasabihin niyo yung seaman, ay, luwi ka dyan sa 25,000 USD. Gawin Ayan, sila yung taga-bulong. Sasabihin ng mga ambulance chaser, lugi ka dun sa binigay sa yung 25,000 US dollar. Ang sasabihin nila, dagdagan. mong 60,000 USD. O dapat 60 ang ibigay sa'yo, hindi 25. Tuloy. Which is, mali. Dapat, kung ano talaga yung sakit mo, kung ano ang ramdaman mo, yun dapat. So, Yun dapat. especially, example, yung 25,000 na binigay ng doktor. So, pinasok itong escrow provision para masolusyonan yan. Kasi ngayon, inaabuso kasi ng mga lawyers, ng mga... O nakita nyo, marino ito alam niya ha. Marino ito, alam niya. Inaabuso ng ibang lawyers. Tuloy. research na yan yung existing na ruling. Kasi Existing na ruling. Kita nyo, may existing na ruling. Inaabuso ngayon kasi wala pang batas eh. Kaya ngayon ginawan ito ng batas. Tuloy. nila na nananalo sila sa NLRC or sa NCMB. So para masolusyonan yung gap na yan, yung problem na yan, pinasok yung escrow provision na makikita sa Section 51 ng Bill 7325 ni Kong Salo. 7325, House Bill 7325. So again, yung definition ng escrow kanina, deposited amount, di ba? Hold by a third party in good faith para in the future, sa dulo, kung manalo man yung seaman, meron siyang makukuha. So, 'di ba, sample natin kanina 25,000 talaga yung binigay ng doktor. Okay. So yung request ng group ng seaman or ng mga Ito importante to guys ha. Yung request ng group of seaman. chasers, ambulance chaser is 60. So, may difference na 35. So, Yung pinapadagdagan ng mga ambulance chaser yung hinihingi. Sumobra ng 35,000 US dollar. Ngayon, eto yon. 25 ibibigay pero yung 35k USD yan yung ipi-freeze. Pero i-deposit na yan ng manning agency para Ayun. Hindi pala nawala ng karapatan yung seaman. Halimbawa, sumobra ng 35, humingi ka, dagdagan mo, binigyan ka ng 25,000 US dollar. Ngayon, sasabihin mo, hindi, dagdagan mo ng 35 US dollar, 35,000 US dollar. Anong gagawin? Ibibigay pa rin sa'yo yung 25. Kasi yun yung kailangan mo eh. Ngayon, yung additional na hinihingi mo, yun ang ilalagay sa escrow. Nagets nyo? Ang galing, di ba? Bakit? Protection na nila yun eh. Protection ng mga manning agency yon. Protection ng mga shipping company yon. Bakit? Porque ba hiningi mo, dapat ko nang ibigay, paano kung maubos mo? Kaya ang ginawa nila, ang kailangan mo talaga is 25 lang. Based doon sa sinabi ng doktor, 25,000 US dollar lang. Yun ang ibibigay namin sa'yo. Ngayon, yung additional na hinihingi mo, ibibigay din naman namin sa'yo yan eh. Pero kailangan mo munang patunayan sa amin yan. Ngayon, para masettle ito sa atin dalawa, i-deposit natin. Escrow tayo. Di ba ang ganda? Protection sa manggagawa, protection sa kumpanya. So, yung batas na yan, hindi lang para sa manggagawa yan. Tanda mo, kundi pinoprotektahan din yan sa mga mandurugas na Filipino na nag-ambulance chase. Katulad ng isang abogado na nag-ambulance chase doon sa RTIA. Kukuha ng pera, acceptance fee, sabay ipapatalo yung laban, sasampahan ng maling kaso. Bahala na kayong hulaan kung sino yun. No? So nakita na ninyo, ang ilalagay sa escrow, hindi yung kabuuan. At tandaan nyo, hindi lahat ini-escrow yan. Pakita natin yung batas. Ito yung batas. Basahin natin yung batas, ha? Ito ang hindi sinisearch ni Libayan, kasi nga bobo yan, sinungaling. Sabi nung judge, at saka sabi nung clerk of court, no? Ang sabi dito, basahin natin. The fees in obtaining or maintaining the escrow account shall be paid by the employer or the manning agency. The interest earned by the amount in escrow shall inure to the benefit of prevailing party. So, sino magdi-deposit? Yung manning agency, sabi dito. Ang sabi pa rito, any monetary award by the arbitrator to the seafarer or the seafarer's successor in interest
made whether in a voluntary or mandatory arbitration or by the National Labor Relation Commission shall be placed escrow if the employer or manning agency has raised to intend to raise the decision for judicial review in accordance with the rules of the court. The amount in escrow shall not include, tandaan nyo ang amount daw ng escrow shall not include, hindi kasama ito, ano yun? The claims for salaries. Wow! Yung palang, nabaw, may claim ka sa company mo, doon sa shipping mo, na sweldo ko mababa, kakasuhan kita. Hindi na kailangan ng escrow yun ang sabi. Yan mo ha. The claims of salary, hindi kasama sa escrow. Statutory monetary benefits. Kung kulang ka ng benefits, kinasuhan mo yung company. Kasama ba sa escrow yun? Wala rin escrow yun. Ibibigay sa'yo yun. Okay. Or those originally determined by the employer or manning agency legally due to the seafarer. Kung ano yung nararapat sa'yo, ibibigay yun. Kahit kasuhan mo sila, walang escrow doon. Sinabi ba ni Libayan yon? Hindi. Ang pagkakaintindi ng mga bobong siman kuno na mga follower ni Libayan, kapag kinasuhan namin yung manning yung shipping company, kailangan namin maglagay ng escrow. Hindi. Depende. Kung maglalagay lang ng escrow, halimbawa na disgrasya ka, ang binigay sa'yo is $25,000 US dollar. Pero ang gusto mo, $50,000 US dollar, di meron kang hiningi na 25,000 additional bukod sa ibinibigay sa'yo. Ang ilalagay lang sa escrow doon, yung 25 lang. Hindi yung kabuuan. Ganyang kabobo si Libayan. Hindi nagre-research yung tangang abogado na yan. Hindi talaga nagre-research. Dito nakita nyo, nabubuksan na sa atin. Narinig nyo ba ito kay sa kanal? Hindi. Narinig nyo ba ito kay Libayan? Hindi rin. Hindi kabuuan ng i-escrow. Yung additional amount na hinihingi mo lang. Nagbibigay sila. Kailangan ipagamot yan kasi naputulan ka ng paa eh. I-deny ba yan? I-deny ba ng agency yan? I-deny ba ng shipping company yan? Hindi kita bibigyan ng pera, kailangan natin magkaso. Kasi naputol lang yan sa imagination mo. Ganun ba? Hindi. Naputulan ka ng paa, ibibigay kung magkano ang nakalagay dyan, kung magkano, may listahan yan eh. May mga grade na sinasabi yan. Pag naputulan ka nga ng ethics, magkano ba yon? May nag-send sa akin eh. Medyo mababa. Binebase daw, base sa haba. Yari ako dyan. Maliit lang, makukuha ko. May kanya-kanya, may mga grade yan. Naputulan ng kamay, naputulan ng paa, naputulan ng ulo, decapitation. Ganyang kabobo si Libayan. May grade yan. Ngayon, kung halimbawa, naputulan ka ng ethics, sabihin mo, lugi ako. Kasi malaki yung ethics ko. Kailangan, bigyan nyo ng additional na pera yan. Tutulang shipping dyan. Hindi yan nakabase sa haba. Nakabase yan sa performance. Mahaba nga, mahina ka naman sa performance. Wala din. Kaya anong ginawa nila? Nagkasuhan sila. So, yung additional na hinihingi mo, hindi ibibigay sa iyo yung additional. Ang ibibigay sa iyo kung ano lang yung nararapat. Ngayon, yung additional na hinihingi mo, i-escrow nila yon. Tapos maglaban tayo sa korte. Ganun ang ibig sabihin ng escrow na hindi ipinaliwanag ni Libayan. Bakit nagkaroon ng ganyan? Tingnan nyo ha. The version of the House Representative includes an escrow provision. Kanino galing yung escrow? Galing yung sa House of Representative. Tandaan nyo, meron BICAM na tinatawag. Si Rafi Tulfo ayaw niya yan eh. Pero minsan, kailangan maipaliwanag sa'yo para maintindihan mo. Halimbawa, age of sexual consent, 18 yan eh. 18 yung pinasa dyan. Pero after ng BICAM, nag-usap-usap sila. At lumabas sa usapan, majority wins. O, naniwala sila, o tama nga, gawin natin 16. Ganun yun. Hindi ko ano yung gusto mo, masusunod ng 100%. Nagkakaroon ng BICAM dyan, nagkakaroon ng debate dyan. At kung sino ang mananalo, yun ang masusunod. Dito, ang sabi rito, the version of the House of Representatives includes an escrow provision. Designed para saan? Designed to protect worker and employers from, saan? Ambulance chaser. Poprotektahan din natin yung mga yung mga employer natin, which are unscrupulous lawyer. Ganyan ba si Libayan? Tanong ko lang yun, Libayan ha? Unscrupulous lawyer who encourage those with work-related injuries to file cases
against their employer seeking exorbitant damages. Halos mang extort na ito. So okay pala ang escrow eh. Ang pagkakaintindi kasi natin ng escrow, kapag may claim ka, yung perang hinihingi mo, 50 million, o yung 50 million ilalagay doon sa escrow, yun ang pag-uusapan natin ng 15 to 20 years. Hindi pala ganon. Ang ilalagay sa escrow yung additional na hinihingi mo dahil may mga grade nga. Putol kamay, iba ang bayad. Putol paa, iba ang bayad. Putol daliri, iba bayad. Putol etits, iba bayad. Ngayon, kung hihingi ka ng extra bukod doon sa nakasulat, yun ang pag-uusapan natin. Kailangan mong patunayan na yan ang worth ng etits mo. Yan ang worth ng kamay mo. Yan ang worth ng daliri mo. Alam ko, pinakamahal yata ito eh. Ito ba o ito? Wali ba mahal? Ito o ito? Bahala na kayo. Kasi pwedeng sabihin, ang presyo ng daliri iisa. Ay, hindi pwede. Eh kasi, bawa, ito na lang. Naputol yung kanan kamay ko, ay kaliwang kamay ko. Binayaran ako ngayon. Nung binayaran ako, sabi ko kulang yan. Kasi kaliweti ako eh. Hindi ako makapagtrabaho. Hindi ako kanan, kaliweti ako. So, hihingi ako ng additional $10,000 US. E sasabihin ngayon ng kumpanya, hindi, parehong kamay yan. Ganyan lang ang bayad namin sa kamay. Oh, yung hinihingi mong $10,000 US, yun ang magiging ano natin. Mag-i-escrow natin. Ilaban mo sa korte yan, napatunayan mo sa akin, yung kaliwang kamay mo, worth additional $10,000 US. Hindi 10,000, hindi lang 10,000, kundi 20,000 yung hihingin mo, so kalahati nun, escrow, ganun yun. Mahal ang thumb, ayan, mas mahal pala ang thumb. Oo, kasi dito nang gagaling yung power eh. Kasi paano ka nga naman nahawak ko, ito lang. Ang galing mo talaga, kabugok. Ay, din talaga kita. Hindi, joke lang. So nakita na ninyo, yung pala yung escrow na tinatawag. Alam ba ninyo yan? Itinuro ba sa inyo nilibayan yan? Hindi, mapalad kayo. Nakinig kayo dito sa tambay. No? Mapalad kayo, nakinig kayo sa tambay. O maniniwala pa ba kayo sa kanal? Ginawang batas yung MLC. Hindi po batas yun. No? Iyak siya ng iyak, kailangan niyang gawin yun para depensa ng sarili niya. So ayun lang mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi pala. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ingat po tayo. Tandaan nyo, si Libayan sinungaling. Ingat po mga kapatid. Hanggang sa muli.